Diyan sila kambal at kilala ko sila dati pa at ngayon nandito po sila ngayon, no? And again, humihingi po ako sa inyo ng tulong sa gabayan niyo po ang ating mga anak dahil madali po akong madistract. Okay po ba? So, ngayon, meron tayong pag-uusapan ay naalala natin ang kwento natin last time, ang pinag-aralan natin ay kay Stephen. Si Stephen ay tinawag nating first martyr, no? So, dahil siya yung unang namatay na disipulo, no? So, ngayon, in continuation, pag-aaralan natin nung siya ay inusig na. Sino yung nakaranas dito na nausig na? Sino dito eh? Mga pinaratangan kayo ng mga lies? Pinagbintangan kayo? O yan, meron doon sa likod. Sila lang ba o mayroong mga dito? Di ba? So nararanasan natin ito, tama? Nararanasan natin ito na meron pang mga witnesses, no? Na pinaratang sa atin pero lahat kamalian. But again, I want you to see kung paano ginawa ni Stephen, kung paano siya lumigat. Okay, so makikiusap ulit ako. Mamaya na tayo magkwentuhan. Okay? So I think we have to give more focus sa salita ng Diyos. Pasensya na kayo kasi madalis talaga ako ma-distract. Okay po ba? Magtulungan po tayo at tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, makinig muna tayo so, huwag mo muna akong istorbohin Okay? So, excited po ba ang lahat? Amen. So, nandun pa rin tayo sa Book of Acts, no? So, alam natin, yung pinag-uusapan natin dito, yung ministry ni Peter, but ngayon, ang pag-uusapan natin ay si Stephen. Okay? So, naalala natin na dito na umakyat ang Panginoong Diyos sa langit at sinabi niya, antayin niyo, huwag kayong aalis. Antayin niyo ang pinangako ng Ama, which is the Holy Spirit, in order for us to spread the gospel. Bago tayo humayo, kailangan there's a power. And then merong kailangan tayong katulong. Ano yung katulong natin? Ito yung katulong natin, which is the Holy Spirit na pinadala ng Panginoon. Amen? So, pinag-aralan natin ng last Sunday, ang pinagpala ng Diyos si Stephen. Pero nakita natin, nung last time, bakit siya pinagpala? Una, dahil siya ay pinili. Sino nakakatanda? 4. Diba? Meron tayong 4 na pinag-usapan. Pinili. Ano yung sunod? Kapangyarihan? Sige na, papakita ko na lang. Okay. So pinili. Dahil pinili siya, diba? Alam natin na requirement. It should be full of faith. And matalino. Katalinuhan na galing sa Panginoon. Ito yung tinatawag nating wisdom na hindi natin makukuha sa kahit anong degree natin sa pag-aaral natin dito sa lupa o sa mga eskwelahan natin. And then meron tayong tinatawag na kapangyarihan. When the Holy Spirit is within us, of course, there's a power. Pag nag-spread ka ng gospel, nag-share ka ng gospel, there's a power. Because bakit? Magkakaroon ng transformation yung buhay ng tao. Okay? And then meron din tayong tinatawag na katapangan. So dapat meron tayong tapang. Bakit? Nung last time na pinag-uusapan natin namin ng mga youth, anong isang reason bakit hindi natin ma-share ang gospel? Nahihiya. Wala tayong lakas ng loob. Tama po ba? But this time, napag-aralan natin yung ginawa ng mga apostles, naalala nyo, kinulong sila. Ang kulit-kulit nila, ba? Kinulong sila, dinala sila sa punong pari, pero nung kinulong sila, pinakawalan sila ng anghel. Anong ginawa nila? Nagturo pa rin. Nandun sila sa templo at nagtuturo pa rin ng salita ng Diyos. Okay, nakakasunod tayo? Nare-refresh ba tayo sa pinag-uusapan natin? So medyo bibilisan lang natin kasi medyo mahaba yung preaching natin ngayon. And then katapangan. Kasi bakit? Nandun sila wala silang sinasanto. Kahit sino pa yan. Sabi ng mga nila Peter dati, mas susunod ako sa Diyos na nag-uutos sa akin kaysa sa tao. Tama po ba? So I hope we have that kind of heart also. Na no matter how o no matter what sabihin ng ibang tao, pero ang susundin natin yung sinabi ng
Diyos. Amen? Amen. And then itsura. Tingnan mo yung katabi mo. Kumusta ang itsura nila? Ha? Oh. Well, we're not talking about, hindi lang naman physical to, but again, yung katabi mo, bago na yan. Tama? Binago na yan. Because bakit? Kung ikaw ay sinuko mo ang buhay mo sa Diyos, ikaw ay bagong nilalang. Amen? Sabi nga ng Bible, the old has gone, the new has come. Amen? So, ibig sabihin, bago na yan. Mukha lang luma, pero bago pa rin yan. Tama? So, itsura. Bakit? Nakita ng mga high priest kay Stephen, nakita nila na mukhang anghel. Ibig sabihin, may reflection. Nag-reveal sa kanya o nag-reflect sa kanya kung ano yung alam niya. Kung tayo ay sinasabi natin dito, kung nakaupo tayo ngayon dito at sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, it should be reflecting sa buhay natin. Tama po ba? Amen. So ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang pagtatanggol ni Stephen. Kasi kung maalala natin last time, di ba sinabi ni, yung mga punong pari na to, humanap sila ng mga liars, mga sinungaling. Nang sa ganon, si Peter ay husgahan. Tama? Paratangan ng mga mali. Okay? So bakit? Sino mga ba si Stephen? Babalikan natin. Si Stephen, remember, ang mga Hudyo ay nakatira saan? Israel. No? So sa Israel. But meron tayong tinatawag na two groups of Jews. Yung iba, Hudyo sila, pero tumira sa labas ng Israel. Okay? Ang tawag sa kanila ay Hellenista. Oh, alam niya. Actually, tinanong ko yun kasi medyo nawawala sa isip ko eh. So, Hellenista. Ang tawag sa mga Hudyo na tumira sa labas ng Israel ay Hellenista. Okay? Ang salita nila doon ay Greek. Okay? So, si Stephen, lagi ako napi-Peter. Si Stephen ay mula sa Hellenista. Ibig sabihin, kung ikaw ay Pilipino, tumitira ka sa United States, parang Hellenista ka, ganon sa Israel. Kung Hudyo siya, tumira siya sa ibang lugar outside the Israel, Hellenista ang tawag sa kanila. So, itong pitong ito, di ba remember, during that time, ilan na ang mga mananampalataya? 20,000 to 30,000 followers na. And then, alam natin na kukunti lang ang leaders. That's why they're looking for another 7. Bakit 7? Because of the Talmud, ang sabi doon, bago ka makapag-run ng isang negosyo, ay dapat 7 kayo. So dapat, ngayon, naghahanap sila ng 7. Bakit? Kasi marami na nagrereklamo. Napapabayaan na raw ang mga biyuda that time. Okay? So ngayon, naghanap sila ng 7. Nang sa ganun, itong mga disciples na to, makapag-focus din sila. At dahil sa dami na nila, 20,000 followers na sila during that time. So ang hirap. Ilan tayo ngayon dito? 120? 150? No? So that's why naghahanap tayo ng 7 leaders. So we have 5 already. I hope isama nyo sila sa panalangin. No? So nang sa ganon, gamitin ng Diyos sa kanyang ubasan. Okay, so going back, 7 sila pinili. At unang pinili ay si Stephen. Siya ay puno ng pananampalataya. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa buhay niya, anong pinaniniwalaan niya ay nananampalataya siya sa kalooban ng Diyos sa buhay niya. Amen? Kahit anong mangyari pa yan, naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Okay? So kung anong sitwasyon natin ngayon, I hope we have that kind of faith also na hindi tayo pababayaan ng Panginoon kahit ano man ang hirap natin. Okay? And then meron din tayo tinatawag na banal na puspos ng banal na spirito. Puspos ng banal na spirito, ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod. Tama? Every time that we have plans, di ba, ang plano natin, lagi ang plano natin, ang gusto natin masunod. Dapat on track tayo. Kung kayo ay negosyante, dapat lahat ng nasa plano, lahat ng strategiya ay ma-execute. But this time, kung ikaw ay puspos ng banal na spirito, hindi na ikaw ang nagdadrive ng buhay mo. Ibig sabihin, ang may hawak na ng manibela ng buhay mo ay ang ating Diyos. Amen? Because again, if
God is the one who's driving our life, alam natin na hindi tayo mapapahamak. Tama po ba? Amen? So isa yon. And then meron siyang wisdom. Yun yung puno ng karunungan. Ito si Stephen. Okay? So na-refresh tayo kung sino si Stephen. And then during that time, ganap nga ang high priest ng mga liars para paratangan ng mali si Stephen. But because before that, bago ko makalimutan, pwede ba tayong tumayo at manalangin? Ama namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa iyong mensahe, Lord God. Again, Lord, dalangin ko po na itago mo ko sa iyong likuran at ikaw nga po yung manguna. Ikaw po yung magsabi po ng nais mo lamang po, gawin mo lamang po akong instrumento, Panginoon. At ikaw po yung maitaas at hindi po ako, Panginoon. Muli, Panginoon, ikaw po yung humawak po sa puso po ng bawat isa. Maraming salamat po muli. Ito po ang samot dalangit namin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po. So, medyo mahaba yung scripture, so hindi na natin babasahin, no? So, merong 4 na paratang. 4 na paratang ang pinaratang kay Stephen. Una, laban sa Diyos. Siya daw ay laban sa Diyos. Okay? And then, laban kay Moises. Laban sa kautusan. At laban sa templo. During, alam natin ito. Ito ay sinasabi nilang blasphemy. At alam natin, ang blasphemy, ang parusa nito ay kamatayan. Okay? So, ito yung hinaharap ni Stephen. Okay? So, ang sabi dito, sabi ni Peter, sa 1 Peter verse 3, chapter 3, I would say, and verse 15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso. Bilang Panginoon, lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa asang nasa inyo. So sabi, dapat pala lagi tayong ready. No? Dapat lagi tayong ready at naipaliwanag yung pag-asang nasa atin. Okay? So, pero, paano natin maipapaliwanag kung hindi natin alam kung ano yung pag-asa na sinasabi dito? Tama po ba? Meron tayong tinatawag sa Bible school na apologetics. Apologetics, ang Greek word nito ay apologia. Apologetics, ang ibig sabihin, you have to defend your faith, your Christian faith. Kung ano yung pinaniniwalaan natin, we have to defend on it. No? So, kung dapat napagtatanggol natin, nadedepensahan natin. And dapat we're able to prove na tama yung pinaniniwalaan natin. Okay? So tama po ba? Nagkakaintindihan tayo? Amen. So ito po yung tawag sa apologetics. And then sabi sa Titus chapter 1 verse 9, kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Okay? So ito pala yung dapat characteristics ng isang leader. Dapat nananalig siya. Okay? So sorry, medyo nananalig siya. So nananampalataya. Naniniwala siya sa mga tunay na aral. And natutunan niyang ito upang maituro din. Hindi nananatili sa atin. Dapat alam din natin kung paano ito i-share. Kailangan alam din natin kung paano ito ituro. Tama po ba? And then sabi dito, at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat. Okay. Pwede mo bang ituro ang isang bagay na hindi mo alam? Hindi. So dapat alam natin ang tunay na, sabi dito, ang tunay na aral. Ano yung tunay na aral? Of course, yung Bible. Alam natin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, anong sasabihin natin? Anong ituturo natin? Tama po ba? Okay? So ganun din. Ang sabi dito, nang sa ganun, maipagturo ka at maipakita ang kamalian. Kasi, kaya mo bang depensahan o sabihin ang mali kung hindi mo alam ang tama? Tama?
Hindi mo ma-identify kung ano ang mali kung hindi mo alam ang tama. Remember, sa sinagoga, sa synagogue, nagtuturo ang kung sino man ang pwede magturo. Wala silang pastor. Wala talaga nakaatas na kung sino magtuturo doon. Kung sino marunong magsalita, sino magaling magsalita, pwede magsalita doon kahit sino. So remember, pero kung alam ninyo ang truth, you're able to identify kung ano yung maling sinasabi. Tama po ba? Kaya nga dito, we encourage everyone na you have to go back. Saan? Sa Bible. Kasi even us, kahit kami ay pwede rin magkamali. Okay po ba? Okay pa ba tayo? Amen. So, ang haba ng introduction. And then we have tatlong layunin ni Esteban. Una, pakinggan siya. Pangalawa, ipagtanggol ang sarili. Kasi di ba, pinaparatangan na siya. And then, pangatlo, isakdal sila. Kasi ang totoo, hindi naman siya yung naglapastangan sa Panginoon. Tama? Sabi niya, kayo nga ang naglapastangan sa Panginoon. Okay? So ito yung pag-aaralan natin. Una, pakinggan siya. Ang sabi ni Esteban, si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pari, totoo ba ang lahat ng ito? Tinatanong siya, totoo ba ang lahat ng ito? Ito yung pinaparatang sa iyo. Ang sumagot si Esteban, mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa bago siya manirahan sa Haran. So, historical, biblical ang sagot ni Stephen. Remember, ang pinag-uusapan natin ngayon ay New Testament. Dalawang book sa Bible, tama? Ang Bible nahahati sa dalawa. Una ay Old Testament and New Testament. Ang sinasabi dito ni Stephen ay Old Testament. Okay? So, ano yung pinag-usapan natin kanina? Apologetics. It should be scripture-based, Bible-based. No? So, sinabi dito ni Esteban, nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa bago siya nanirahan sa Haran. Pero ang ano bang nakita rin ni Stephen? Nakita ni Stephen ang God of Glory. Ang tawag natin dito ay Jehovah Hakavod. Okay? But alam natin na marami tayong tawag sa ating Diyos. Okay? Isa-isahin natin. Ito ay tawag natin Jehovah Nissi. Diyos ang aking bandila. Maganda, picturean nyo rin ito. Pangalawa, Jehovah Jireh. Diyos na nagbibigay, provider. And then Jehovah Rapha, Diyos na nagpapagaling, healer. Jehovah Shalom, Diyos na kapayapaan. Jehovah Ra, Diyos na naaking pastol. Jehovah Tsidkenu, Diyos na matuwid. Jehovah Sabaoth, Diyos na punong abala. Jehovah Shammah, Diyos na nasa lahat ng lugar. Jehovah Elyon, Diyos ng kataas-taasan. Jehovah Mekadishkem, Diyos na nagpapabanal. So, ito yung mga tawag natin sa ating Diyos. But again, last time naalala ko yung characteristic ng Diyos, omnipotent, omniscient, omnipresent. Omnipotent, siya ay powerful God. Ang galing. Omniscient, all-knowing God. Ang galing. Omnipresent, always there. Lahat, nandun siya. Ang gagaling ng mga estudyante natin. Okay, so itong tatlong to ay tandaan din natin. Okay? So, ang gustong sabihin ni Stephen dito, bakit kayo naniniwala doon? Isa ako sa inyo. Naniniwala sa Diyos mula pa sa mga ninuno natin. Because even the Jews are believing sa Old Testament. Naniniwala sila kay Abraham, kay Moises. Ito yung sinasabi niya kay Jacob. Ito yung mga ninuno nila na sinasabi nila. At itong mga Jews na to, ang mga Israelites na to, ay naniniwala rin dun sa Old Testament. Kaya sila ay nakikinig kay Stephen. Kaya ang gustong sabihin dito ni Stephen, isa ako sa inyo eh.
Hindi nyo dapat ako pinaparatangan ng ganito. Kasi bakit? Parehas tayo ng ninuno. Parehas tayo ng pananampalataya. Parehas tayo ng pinaniniwalaan. Because sinabi dito nagbanggit siya dito kanina na galing sa Old Testament. Nakakasunod? Okay. So, sabi sa verse 55, ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. So ito yung sinasabi natin kanina, nakita niya si Jesus. Na nakatayo. Lagi natin mababasa sa ibang account, no? Jesus is sitting at the right hand of God. Seated. Nakaupo siya. But this time, nakatayo si Jesus. Bakit kaya? Any idea? Diba? So mapapaisip ka, bakit kaya nakatayo si Jesus? Because this time, alam na ni Jesus na mamamatay na si Stephen. Remember, ang mga ushers natin, pag dumating kayo, tumatayo sila, i-welcome kayo. The same. Because mamamatay na si Stephen. Alam ni Jesus na mamamatay na si Stephen and then he's about to welcome Stephen. I-welcome niya sa langit. Napakasaya, no? Kung ako kaya, i-welcome ako ng Panginoon. DJ, welcome ka dito sa langit. Di ba napakasarap? So, imagine natin yon. Di ba? So, ganun din si Stephen. Winelcome siya, i-welcome na siya ng Panginoon. And then, again, balik tayo doon sa scripture natin. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Remember, ang kausap dito ng Diyos ay si Abraham. Si Abraham ang kausap ng Diyos dito. And then sabi nga sa Genesis, ito yung binanggit ni Stephen. Doon sa mga high priest, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. This is Genesis. Genesis, remember, this is the first book. Tama? Sa Old Testament. So ito yung binanggit ni Stephen. Okay, nakakasunod? Sabi nga sa 4, kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran pagkamatay ng kanyang ama. Siya ay pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Ibig sabihin, masunurin si Abraham. Ang sabi ni Stephen, yung ating mga ninuno nga masunurin eh. Kayo kaya? Tama? Kayo kaya? Ano bang ginagawa nyo ngayon? Sino ba naglalapastangan sa Panginoon? Kung si Abraham nga ang mga ninuno natin, ay sumusunod sa Diyos. Naging masunurin sila sa Diyos. And sabi, gayon man, hindi pa siya binibigyan o binigyan dito ng Diyos ng kahit ano na kapirasong lupa. Ngunit ipinangako sa kanya na ang lupaing ito ay magiging paag-aari niya at nang magiging lahi niya kahit na wala pa siyang anak noon. Ganun pala ang partnership natin sa Panginoon. Hindi natin aantayan, Lord, bigay mo muna yung promise mo sa akin bago ako susunod. Tama? Lord, ibigay mo muna, ipakita mo muna sa akin. Hindi pala. Ang partnership natin sa Panginoon, sumunod ka muna. Ikaw muna. Gawin mo muna yung dapat mong gawin. And then everything will follow. Amen? So, ito pala yun. So, remember, wala pa yung promises ng Panginoon. But Abraham is living on the promises of God already. Nabubuhay siya sa pangako ng ating Diyos agad. Tama? Ibig sabihin, no matter what happened, mangyayari itong promise ng Panginoon. Amen? Sino naniniwala na mayroong pangako ang Diyos sa inyo? Amen? Salamat sa Panginoon. And then sabi sa verse 6, ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, makikitira sa ibang lupain ang iyong magiging lahi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. And then alam natin yung nangyari. Kung kayo si Abraham, susunod pa kayo? Lord, wala pa naman akong anak ngayon di ba? Wala pa naman siyang anak noon
Lord, wala pa naman akong anak ngayon eh. Wala pa naman yung mga lahi na sinasabi mo sa akin eh. Wala ka pa naman binigay na lupain sa akin eh. Tapos pag binigyan mo pala ako ng lahi, aalipinin, pahihirapan. Wag na lang kaya. But we know the story. Alam natin ang pananampalataya ni Abraham sa Panginoong Diyos. Amen? Sumunod pa rin si Abraham. Alam nyo ba kung hanggang saan ang pananampalataya ni Abraham sa ating Diyos? Na kahit hingin ng Diyos ang anak niyang si Isaac. Si Isaac. Bakit? During that time, pupunta siya doon sa kung saan sila naghahandog. Walang handog. Walang ipanghahandog. Ang tanong ni Isaac, sino pong ipanghahandog natin? Ang sagot ni Abraham, God will provide. But again, alam natin yung pagsunod ni Abraham, ginapos niya si Isaac. At nung time na, imagine niyo, anak niyo yung ginapos niyo at yung time na, napapatayin niya na si Isaac. Anong sabi? Dumating. May nagsabi na ito na yung handog. Meron lumabas na lamb. At nung time na yon, pinakawalan niya rin si Isaac. Anong gusto ng Panginoon? Sumunod lang tayo. Amen? Gawin muna natin yung sinasabi niya. And then ito yung pagtetest kay Abraham. But alam natin na masyadong masunuruhin si Abraham. At alam natin yung paghihirap na dinanas ng kanilang mga lahi. Alam niyo kung saan to? Saan sila inalipin? Sa Egypt. Sa Egypto. No? Sa Ehipto sila inalipin. At alam natin na nung time na yon, inalipin sila, pero sabi niya ang pangako ng Diyos, no? Ihahango rin sila. Paalisin sila doon. Ano yung mga parusang ginawa niya sa Ehipto? Merong 10 salot. Ang tawag dito? Yung spirit of death. So every time dapat yung yung doorpost mo dapat merong bahid ng dugo. Dahil pag wala, mamamatay yung panganay na anak. No? So and then alam natin na nangyari. Hinango ng Diyos, iniligtas ng Diyos ang kanyang lahi, which is the Israelites. Na anong nangyari? Hinati niya yung Red Sea. And then doon pass through ang ating mga ninuno. No? So sabi sa 7, ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na iyon. Ito. So, hindi na natiling alipin ang kanyang mga chosen people. Sila ay pinalaya ng Diyos. Amen? Alam mo, sa buhay natin, minsan ang hirap eh. Akala mo yung wala na, yung gapos mo, hindi na kayang makawala pa. Alam mo yung lubid mo o nakagapos ka, hindi mo na alam kung paano ka kakawala. Pero walang imposible sa ating Diyos. Kung kaya niyang hatiin ang dagat para sa mga Israelites, kaya niya rin hatiin ang dagat para sa iyo ngayon. Nang sa ganon, makawala tayo sa kung ano man ang hirap na dinadanas natin ngayon. Amen? Amen. So sabi dito sa, pangalawa na pala tayo. So sa pangalawa, ipagtanggol ang sarili. Ito ang gusto ni Stephen. Ipagtanggol naman niya yung sarili niya. Okay? So paano ba ginawa ni Stephen? At iniutos ng Diyos kay Abraham, ang sabi ni Stephen, but again, galing pa rin ito sa Old Testament, itong sinasabi niya. At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang palatandaan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa 8 araw. Ganoon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob. At ginawa naman ni Jacob sa 12 niyang anak na lalaki na naging mga ninuno ng ating lahi. Oh, so this is the 12 tribes of Israel. No, so ito yung 12. So yung covenant, palatandaan. So ito yung pagkasunduan natin
sa Diyos. Sabi kay Abraham, ito yung kasunduan nila. Na lahat ng sinabi ko, lahat ng promises ko, ay gagawin ko, ibibigay ko sa iyo. Amen? So, ito pala yung covenant. Uy, 3 na kaagad tayo. Ang bilis. Isa lang pala yun. So, ikatlo, sabi niya, isakdal. Siya bakit? Sila naman talaga ang ang dapat na sinasakdal eh. Bakit sila ang naglapastangan sa Diyos, tama? Dumating ang Messiah, pero anong ginawa nila? Pinapatay nila. Ni walang kasalanan, pero pinapatay nila. Pinarusahan nila. No? Ngayon, ito ang pag-uusapan ng isakdal. Ang mga ninuno nating ito, sinabi niya, ito ay yung 12 na anak ni Jacob. Ang mga ninuno nating ito ay nainggit kay Jose. Sino si Jose? Isa sa mga anak ni Jacob. Naalala nyo? Si Joseph the Dreamer. So ito yon, si Jose, Joseph the Dreamer. Merong siyang gift na he can interpret yung panaginip. No? So sabi, kaya't siya ay pinagbili nila upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos. So, grabe, no? Kapatid nila, pinagbili nila. Because of inggit. The same na ginawa nila kay Jesus. Because of inggit, kung bakit pinako nila sa krus. Bakit? Si Kristo kasi, nagpapagaling ng mga may sakit. Nagpapalakad ng pilay. Nagpapakita ng bulag. Bumubuhay ng patay. And then, hindi nila kayang gawin. And then because of inggit, ito yung mga ginawa ng mga high priest. Alam nyo, naalala nyo, na kinuha siya doon sa Garden of Gethsemane habang nananalangin siya. At madaling araw, nililitis siya. So hindi siya makatarungan, tama? So, ito kay Jose. Yung hirap na dinanas ni Jose. No, sabi dito, kaya, alam nyo yung hirap na dinanas ni Jose? Naging alipin siya sa Ehipto, tama? Pinalabas ng mga kapatid niya na siya ay patay na. Binenta siya sa Ehipto para maging alipin. Naghirap siya doon, naging alipin, at alam nyo ba na meron ding isang, naalala nyo si Potiphar? Si Potiphar ay parang general ng mga guards ni Pharaoh. So, ibig sabihin, powerful ito. Makapangyarihan. Yung asawa ni Potiphar, nagkaroon ng gusto kay Joseph. And then, itong asawa niya, sinidus si Joseph. And then, ang sabi dito, ngunit kasama niya ang Diyos. So, kung kasama natin ang Diyos, kahit ano pang temptation yan, kaya nating umalis. Amen? So, ngayon, dahil sa sinudus si Joseph, alam natin ang nangyari. Kinulong siya. Diba? Pinaghinalaan din siya na siya ang may kasalanan dun sa nangyari. So kinulong siya. Sa pagkakakulong niya, di ba ang pangit? Negative. Ang hirap. Pasakit. Nasa kulungan siya. Pero nanaginip ang bawat nakakulong doon at ininterpret niya ang isang panaginip ng kasama niya. Ang sabi niya, babalik ka at makakalaya ka at babalik ka sa Pharaoh. Magsisilbi ka ulit. At ito ay nangyari nga. Nagsilbi ulit. And then alam natin ng storya, ito ay mahirap dito. Pagka nagkukwento tayo, nag-istorya tayo, ang daming nakakatulog. So sa storya, si Pharaoh na naginip din. Pero walang isa man lang ang kayang mag-interpret. Anong panaginip ni Pharaoh? No? Ang sabi, meron nakapagsabi sa kanya na meron nag-interpret ng isang panaginip ko at yun nga si Joseph. Pinatawag si Joseph mula sa kulungan para kay Pharaoh at ininterpret ni Joseph yung panaginip ni Pharaoh. Ang sabi, 7 years na abundant. Ibig sabihin, sagana.
No, maraming ani. But there's a 7 years also na famine. Kahirapan, gutom. So alam na natin nangyari, no? Kaya sabi dito, naalala nyo, even sa Kanaan, kung nasaan sila Jacob at yung mga, ang tawag dito, ninuno niya, nakaranas ng gutom. At nang malaman ni Jacob na meron palang trigo doon sa Ehipto, pinapunta niya ang kanyang mga anak. Tama? Pero hindi kasama si Benjamin. Sino si Benjamin? Yun yung bunso. Okay? So, pinapunta niya sa unang pagpunta, nakakuha sila ng trigo. Pero, dahil sa nakilala ni Joseph, itong mga kapatid niyang ito yung mga nagbenta sa akin. Ito yung mga halos patayin ako ang time na yun. No? So, hindi nila nakilala si Joseph. Nandoon na yumuyukod sa kanya ang mga kanyang kapatid dahil siya ay powerful that time. Ginawa siyang gobernador. Siya na mamahala sa mga trigo na binibenta. And then, ang time na yon, bumili ang kanyang mga kapatid sa kanila. And then, inanyayahan niya, binigyan ng trigo hanggang sa makauwi. Pero, iniwan si Simeon bilang bilanggo. Bakit? Gusto niyang itest yung loyalty nitong mga kapatid niyang to. And then pag uwi nila, na binalita nila sa kanilang ama, naiwan si Simeon. And then, nauubos na yung pagkain nila. And then the second time, kailangan nilang bumalik sa Ehipto at kumuha ulit ng trigo. But this time, kailangan kasama na si Benjamin. Okay? So, to cut the long story short, sabi, at hinango siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan, pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon. Ang hari ng Ehipto, siya ay ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambahayan ng hari. Look at the story of Joseph. No? Na dating alipin, dating prisoner, ngayon gobernador. So hindi natin masabi, ano man ang hirap mo o anong sama natin ngayon, pero pwede palang i-twist ng Diyos ang buhay natin. Amen? Sabi sa 11, nagkaroon ng tagutom at matinding paghihirap sa buong Ehipto at Kanaan. At sabi dito, maging ang ating ninuno ay wala na makunan ng pagkain. Ito na yung pinag-usapan natin kanina. Wala na sila makuha ng pagkain. And kaya nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno sa unang pagkakataon. This is the first time. And then, hindi nagpakilala si Joseph. But the second time, sa ikaw lang pagpunta nila, nagpakilala na si Jose. Bakit? Kasama nila si Benjamin nalaman niya mayroon pa pala siyang kapatid. No? So, ikalawang pagpunta nila, nagpakilala na si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Di ba? Napakasayang reunion. Nakilala ng mga kapatid nila na yung kapatid pala nilang ito ay gobernador sa Ehipto. And then of course, binalita nila sa kanilang ama. Kung tayo ang ama, may anak tayo na akala natin noon ay patay na. Pero buhay pa pala. Di ba anong saya? Amen? So, hindi, akala natin noon ay namatay si Joseph. Akala ni Jacob, patay si Joseph, but buhay si Joseph. The same with our God. Minsan siyang namatay, pero on the third day, nabuhay ulit. Amen? Hindi siya nanatiling patay. And then, dahil dito ay pinasundo ni Jose ang kanyang amang si Jacob at ang buong pamilya nito, 75 katao silang lahat. Sa ibang account, makikita nyo 70. But this time, 75. Because that includes yung mga anak ni Joseph, si Joseph, yung asawa niya. So, kaya 75. At pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay. Gayon din ang ating mga
ninuno. Doon na sila namatay. And ang kanilang mga labi ay dinala sa Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. So ito yung sinasabi ni Stephen. Ang mga ninuno natin naging masunurin. Kayo kaya, anong ginagawa nyo ngayon? Instead, natulungan nyo ang mga kalahi natin na na magsiligtas, maniwala sa Diyos. Anong ginawa nyo? Doon sa 10 Commandments, ang ginawa nila ay ginawa nilang 630. 630. Pinahihirapan nila ang kanilang ang tao sa Israel. No? Kaya ang lesson for evangelism, it should be biblical. Kung merong tatanong sa atin, we have to be ready. And then ang sagot natin, it should be biblical. Okay? And then ipahayag ang Diyos, hindi ipahayag ang sarili. Hindi itaas ang sarili, kundi ipahayag ang Diyos. Okay? And then kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diyos, katwiran ng Diyos, katapatan at mga pangako niya. Mga pangako niya. So I hope mabuhay din tayo sa pangako ng Diyos. Amen? And then, ang sabi dito, banal na kasulatan. Kailangan alam natin yung banal na kasulatan. Kasi, I don't think that you're able to teach or to share the gospel if you don't know the word. Amen? Para tayo ay makapag-share ng gospel, para tayo ay ma-share ang word, o kahit sa mga anak natin, umpisahan natin sa mga anak natin, ipakilala natin si Jesus. Pero kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, I don't think na matuturuan natin sila. Tama? Kaya mag-uumpisa sa atin. Aralin natin ang salita ng Diyos. Amen? Nang sa ganun, pwede tayong mag-share ng gospel. Remember, ito yung iniwan na task ng Diyos sa atin. Remember, sinimulan niya pero kailangan natin tapusin. Sabi sa Matthew, sabi niya, go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them to obey ng lahat ng kautusan niya. Amen? So, ito yung kailangan natin gawin. But again, we have to listen, we have to study the word also. Kailangan, meron din pala tayong task. Meron pala bawat isa sa atin may task. Hindi lang pala tayo nakaupo lang. Kailangan pala, alam natin to nang sa ganun, magabayan din natin yung anak natin at makipakilala natin sila sa ating Diyos. Amen? Amen. And then, katapangan. Wala nang hiya-hiya. Tama? Wala nang hiya-hiya. Siguro nasa ilang years din ako nasa sales. I'm able to present any products, any businesses. Pero pagdating sa pagpipreach, kinakabahan pa rin ako. Bakit? Iba yung dala ko eh. Salita ng Diyos na yung dala ko. So dapat, alam natin nandun yung tapang natin din. Na pwede nating humarap tayo sa ibang tao na, di bale, isipin mo man na KJ ako, o ano yung tao nila nun? Parang jologs ako. Pero hindi eh. Isipin mo nang baliw ako, pero gaya ng sinabi natin, baliw tayo kay Kristo. Amen? Amen. So, ito yung pinag-aralan natin, 3 layunin ni Esteban, pakinggan siya. Ginamit niya yung Old Testament. Bakit? Dahil ito yung alam din ng mga kausap niya. And then, ipagtanggol ang sarili. And then, isakdal sila. Sila ang naglapas tangan, hindi ako. Okay? So, inayahan ko na tumayo po ang lahat. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa iyong salita. Muli, Panginoon, dalangin po namin na ikaw nga po ang magselyo nito sa puso po namin, Panginoon. Nang sa ganun, hindi po namin siya makalimutan. At mabaon po namin ito paglabas po namin ng simbahan mo, Panginoon. Muli, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala po sa amin, ang iyong biyaya. Maraming salamat pong muli, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hindi mababago ang iyong pangako sa amin, Panginoon. At lahat po kami
ay nabubuhay lamang sa iyong pangako, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Lahat na ito tinataas namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede pong po. So every Sunday, it's a Communion Sunday. Reminder lang na it's Holy Communion. So hindi siya basta ritual. So ituring siyang isang banal. Banal na utos ng Diyos. Sino ang pwede mag-communion? Yung naniniwala siya na